Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Naririto po tayo sa ating every Wednesday online service, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon sa gabing ito ay tungkol sa pagkakaroon ni David ng matindi, no? Matindi na kasama sa lahat ng laban. Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo sa matinding Diyos na pinaglilingkuran natin para maunawaan at maintindihan natin ang kanyang mga salita. Panginoon, maraming salamat. Sa gabing ito, kami po ay sama-sama natutunghayan ang iyong mga salita. Salamat po Lord sa buong araw na ito na kayo nag-ingat, nagabay po sa amin. Naranasan namin ang matinding pag-iingat ninyo sa amin. Naranasan namin ang matindi, no? Matindi na masasabi na talagang naranasan namin yung matindi na pag-ibig at pagmamahal niyo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral namin ng inyong salita, makita namin ang kahalagahan ng talagang lubos na nagtitiwala sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, sa gabing ito, titingnan po natin kung sino yung matindi na kasama ni Haring David. Tanong nga bakit hindi nababahala si Haring David kahit dami ng problema na nararanasan? Kahit na ang daming mga kalaban sa paligid niya na gusto siyang patayin. Tingnan natin, isa-isa natin. Unang-una, bakit hindi natitinag itong si Haring David? Unang-una, meron siyang tunay na Diyos. Meron siyang tunay na Diyos. Awit 56:8. Sabi rito, ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Kapag alam mo na ganito katindi ang Diyos na pinaglilingkuran mo, mawawala mong pangamba, di ba? Kasi sabi rito, hindi pa sinasabi ni Haring David, alam na ng Diyos yung kanyang problema. Maski nga, sabi rito, maski yung pagluha niya, alam ng Lord. So, ibig sabihin, dahil tunay yung Diyos sa kanyang pinaglilingkuran, hindi po pwede na pabayaan niya ang kanyang lingkod na si Haring David. Kaya sinabi pa ni Haring David dito sa Awit 9:3, makita ka lang ay umurong ng aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. So ganito yung katindi, yung Diyos sa pinaglilingkuran nitong si Haring David. Ganito katindi, aliwin ng Diyos itong si Haring David. Kaya naman, no, itong si Haring David hindi nangangamba, hindi natatakot dahil meron siyang tunay na Diyos. Pangalawa, sabi ganoon, meron siyang matinding Diyos. Kanina, meron siyang tunay na Diyos. Ngayon naman, meron siyang matinding Diyos. So kapag sabi rito sa Awit 56:9, kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko. Pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. Wow! Parang ganito yan. No? Nag-uumpisa pa lang yung laban o meron pa lang laban, sure winner na. Hindi pa nangyayari yung labanan, alam ni David mananalo siya. No? Kasi sabi niya, kakampi niya ang Diyos. No? Meron siyang matinding Diyos na palagi niyang kakampi. Kaya naman sinabi niya rito, sa Romans 8:31-32, ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Uy, totoo po ito. Meron pa kayang hihigit sa Diyos? Meron pa kayang po pwedeng tumalo kapag kakampi natin ng Diyos? Meron pa kaya po pwede na magbigay sa atin ng problemang napakalaki kung kakampi natin ng Diyos? At sabi nga, ang ating Diyos sa pinaglilingkuran kahit kailan, hindi pababayaan ang kanyang mga anak. Kaya sinabi niya rin sa verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay ng masagana ang lahat sa atin ang lahat ng bagay. Ang Diyos po natin ay matindi sa pagbibigay. Hindi siya madamot. Di ba? Sabi nga rito, kung yung anak hindi ipinagkait sa atin,
binigay, pinagkaloob sa atin. No? So, meron pa kayang hindi pwedeng ibigay ang Diyos? Isipin po natin mabuti. Wala kang trabaho? Bibigay ng Lord yan. Bibigay ng Lord yan. Ang tanong lang, handa ka pa. Handa kaya tayo sa trabaho na bibigay sa atin? No? Kayamanan, pwede ibigay ng Diyos yan. Ang tanong lang, kaya nating i-handle yung kayamanan na pwede ibigay sa atin ng Lord. Kayang ibigay ng Lord yan. Ang tanong, kaya nating i-handle? No? Kaya nating i-handle? Kaya nga masasabi natin, yung Diyos sa pinaglilingkuran ni Haring David ay matindi. Matindi yung Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. Una, meron siyang tunay na Diyos. Pangalawa, meron siyang matinding Diyos. Letter C, meron siyang tapat na Diyos. Awit, 56:10-11. May tiwala ako sa Diyos. Pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Again, base dito sa sinasabi po ni Haring David, kahit kailan kasi, hindi pa pumalya ang Diyos sa kanyang pangako. Maski kailan, kapag sinabi ng Lord, binibigay. Kaya nga sabi ni David, lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Ang tanong, tayo, kanino kaya tayo nagtitiwala? No? Kanino ba tayo umaasa? Kanino ba nakasandal ang ating buhay? Kanino ba nakasalig ang ating buhay? Si David, kahit na ang dami nakapaligid na umaaway sa kanya, actually, even sa panahon ngayon, ang Israel, lahat nung nasa paligid niya, inaaway siya, ginigera siya. Pero may nabalitaan ba kayo na natalo ang Israel? Meron ba? Kahit na ang dami, malalakas na bansa, hindi manalo-nalo yung mga kalaban niya. Nasa paligid niya. Bakit? Kasi meron tapat na Diyos na nangako sa kanya. Noon pa, noong panahon ni Abraham, na hindi sila pababayaan, iingatan sila. Meron silang matinding Diyos, nakakampi ng nila Haring David. At yung kanyang kakampi o yung kanyang backup ay isang tunay na Diyos. Kasi hindi kailanman nagkamali sa kanyang pangako. Kaya sabi po rito sa awit 33:4, sabi rito, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Lahat po nung nasa paligid natin ay dahil lamang sa katapatan ng Diyos. Parang ganito po. Tatanggalin ko po yung salamin ko. Bakit tayo binigyan ng mata ng Diyos? Sa tingin nyo? Sipin po niyo mabuti. Dahil sa katapatan ng Diyos. Bakit? Anong ibig sabihin? Paano natin mababasa ang kanyang salita kung wala tayong malinaw na mata? Ha? Bakit tayo binigyan ng dalawang tenga? Bakit hindi na lang isa? Tapat ang Diyos. Gusto niya mapakinggan natin ng gusto lahat ng kanyang instruction. Gusto niyang Lord. Bakit merong isa lang yung bibig natin? Bakit hindi ginawang tatlo para pag nagpapahayag tayo? Tapat ang Diyos. Gusto niya kasi gamitin natin yung bibig natin sa paraan na gusto lang niya. At alam ng Diyos, tingnan nyo, isa lang bibig natin pero marami sa atin chismosa. Paano kung tatlo lang yung bibig natin? Okay lang sana kung si Lord ang binabalita. Marami mga pagkakataon. Aminin man natin hindi. May pagkakataon na tayo nakakalimot, nakakapagsalita tayo hindi maganda sa ating kapwa. Paano kung tatlo bibig? Binihin mo yun, lubog na tayo sa kasalanan. Kung lubog na nga tayo sa kasalanan, di lalo pa tayo malulubog. Ganyang katapat ang ating Diyos. No? Yung lahat ng kailangan natin, pinagkaloob niya ayon sa kanyang katalinuhan at karunungan. Bakit isa lang ang puso? Ano yung kanta? Sana dalawa ang puso. Pero hindi
Ginawa ng Diyos na isa lang ang puso. Kasi siya mismo, tapat siya na nagmamahal sa atin. So dahil tapat siya, gusto ng Lord maging tapat tayo. Kasi pag naging dalawa puso natin, mahirap yun. Baka yung isa mapunta kung saan. Yung isa nga lang ang puso natin eh. Hirap na hirap tayo. Maging dalawa pa. Ano ibig sabihin? Gusto ng Diyos, yung katapatan niya atin, iuko lang natin para sa Kanya. Kasi siya, kahit kailan, hindi siya nagbago sa pag-ibig at pagmamahal sa atin. No? Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. No? Bakit tapat sa Kanyang salita? Tingnan po natin dito sa Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Alam niyo po, tapat ang Lord. Maski sa Kanyang sinabi na judgment, pag nagkasala tayo, nagkamali tayo, palagi, mayroong kaakibat na punishment. Ako, ikaw, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo patungo sa tiyak na kamatayan. Kaparusahan ang aabutin natin. Pero again, mayroong ginawa ang Diyos na tunay na maasahan natin. Sabi rito sa Roma 6:23, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So again, sinasabi dito, ang ating Panginoon, no, ginawa niya yung isang bagay na masasabi natin na pwede nating asahan para sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo na ginawa niya para tubusin ang aking kasalanan, para tubusin ang iyong kasalanan. Ganyan po katapat ang ating Diyos. Bagamat yung kanyang judgment ay hindi po pwede na hindi niya ibigay, kailangan ma-execute yun. Then, isa po siyang God of justice. Pero still, dahil siya ay tapat sa kanyang pangako, magmula pa sa lahi nila Israel, hanggang sa ngayon sa panahon natin, nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Bakit? Hindi niya hinayaan na tayo ay tuluyang mapahamak. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, nanalig tayo at sumampalataya tayo sa Kanya, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ganito po katindi yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. Ganito po katapat yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. At ito po ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Noon, ngayon, magpakailanman, ang pagiging matindi ng Diyos, hindi maiibsan, magpapatuloy ito. Kaya ngayon, sa gabing ito, kapatid, isipin mo, ano na yung mga matitinding naranasan mo kay Lord? Ano na yung katapatan na naranasan mo sa ating Panginoon? Alam mo, alam po ninyo, kuminsan, akala natin pinabayaan na tayo ng Lord. Kahit kailan, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Maaari na tayo lang ang lumayo. Pero never niya tayong bibitawan. Kaya lang, dahil ang ating Diyos ay tinatawag natin siya isang tapat, hindi niya pipilitin ang isang bagay sa atin para tayo sumunod lang sa Kanya. Gusto niya kusang loob natin siyang tatanggapin at tayo sasampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi hindi po tayo ginawa ni Lord na isang robot. Ginawa tayo ng Lord na isang Kanyang, ano sabi sa Kanya? Ano sabi natin? Tayo ay nilikha ayon sa Kanyang wangis na mayroong isip, mayroong damdamin, at mayroong kaisipan. Kaya nga, mahalin natin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yun ang gusto ng Lord. Ang tanong, sa gabing ito, kapatid, nararanasan ba natin yung katindihan ng ating tunay na Diyos? Nararanasan ba natin
yung matinding katapatan ng ating Diyos. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi natin kung minsan nararanasan ang mga bagay na ito? Isa lang. Kasalanan. Kasi kasalanan ang maghihiwalay sa atin sa ating Diyos. Pero salamat, kagaya sa binasa natin sa Romans 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat tayo patungo sa tiyak na kapahamakan. Pero dahil tapat ang ating Diyos, gumawa siya ng paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi gusto ng Diyos na maranasan natin ang kapahamakan. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gustong ipakita ng ating Panginoon ang pagiging tunay ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Ang kailangan natin, ibigay natin, totally magtiwala tayo sa ating Panginoon para maranasan natin ang katindihan ng Diyos na pwedeng ibigay sa atin. Ito bang ninanais mo, kapatid? Maranasan natin ang matinding pagmamahal ng Diyos? Maranasan natin yung pag-ibig ng tunay na Diyos? Maranasan natin ang katapatan, matinding katapatan ng ating Diyos? Kung itong ninanais mo, anyayahan kita sumunod ka sa isang panalangin, pagbibigay ng sarili at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Tayo pumikit, tayo masalan. Ako'y mananalangin, inanyaya kitang kapatid na sumunod ka at tariin mo na sarili mo panalangin ang panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat dahil ikaw ay isang tunay na Diyos. Ikaw ay isang matinding Diyos. Ikaw ay isang tapat na Diyos. Kaya dahil sa katangian mo na mga yan, naririto po ako, nagpapakumbaba, nagsusumamo, humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Ako po ay nananalig at sumasampalataya na ikaw lamang ang tangi kong pag-asa sa buhay na ito. Kaya sinosurrender ko totally ang aking sarili para po sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kung sumunod ka sa panalangin ito, binabati kita. Kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Juan 1:12, ang sino mang sumampalataya at nanalig sa ating Panginoon ay ituturing na isang anak ng Diyos. At bilang anak, meron tayong mga pribilehiyo o benepisyo na pinagkaloob sa atin. Isa na rito, yung paghingi o manalangin sa ating mga suliranin. Kapatid, sa mga oras na ito, maaaring meron kang physical na karamdaman, mabigat na problema. Ito yung pagkakataon na pwede tayong tumulog sa ating tunay na Diyos, sa ating matinding Diyos, at sa ating tapat na Diyos. Ano man ang iyong physical na karamdaman sa mga oras na ito, hilingin mo ang kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Ikaw lang at siyang nakakarinig yan. Sabihin mo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, naririnig po ninyo ang karaingan ng aking mga kapatid. Ipakita mo po sa kanila. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang pagiging Diyos mo. Ang pagiging matinding Diyos mo. Ang pagiging tapat mo. Makaranas ng kagalingan ang aking mga kapatid sa mga oras ito na humihingi ng kagalingan. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang pwedeng gumawa nito, Panginoon. Ikaw lamang. Ipakita mo po, Panginoon, ang inyong matinding himala na pwedeng ibigay. Hallelujah. Ang oras na ito, may problema ka, kapatid, emotionally,
May problema ka sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong mga anak, kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela. Ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon, sabihin mo sa Kanya, gusto mong maayos yung relationship sa mga taong ito. Matuto ka magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Dahil sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo patatawarin kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Dahil tayo mismo, makasalanan tayo. Hindi na dalawang isip ang ating Panginoon nang tayo humingi ng tawad, tayo pinatawad. Nararapat lang na matuto tayo magpatawad sa ating mga kapatid. Hallelujah. Kayo na rin, nahirapan ka sa mga oras ito financially. Ang sabi ng kanyang salita, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. At ang kanyang mga anak, hindi po pwede na gutumin niya. Dahil isa siyang Diyos na mayroong pag-ibig at pagmamahal at meron siya katapatan na sabi niya mismo, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Bigyan tayo ng Lord ng totoo na pagbibigay natin ng pagpapahalaga doon sa mga resources na binigay natin sa atin ng Diyos. Gamitin natin ang tama. Makabigyan tayo ng Lord ng trabaho, isang trabaho na hindi magiging hadlang para tayo ay palaging makasamba, makalapit sa ating Panginoon. Yes. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa aking mga kapatid. Diri mo ng kaarawan, extension ng pagsasama mag-asawa. Pagpalain po, Panginoon, ang aking mga kapatid, nagdiri mo ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kanilang pagsasama. Salamat, Panginoon. Salamat. Hindi na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa. Lord, pagpanonoodin namin talaga, nakakalungkot isipin. Hindi na namin alam kung sino ang tama. Hindi na namin alam kung sino ang paniniwalaan namin. Nahihirapan kami, Panginoon. Hirap na hirap kami kung paano namin i-handle. Hindi namin alam kung anong susunod na mangyayari sa aming bansa. Pero salamat, di ka mismo nagsabi na idalangin namin ang aming mga leaders. Kaya naririto po kami, Panginoon, itinataas namin ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa gobyerno, lokal man o national, magampan na nila ang kanilang tungkulin na may takot po sa inyo. Na maiwasan po yung pagkakanya-kanya. Kundi tulungan namin ang bawat isa. Dahil kasi naniwala kami na ikaw lamang ang tanging pwede magbigay. Ikaw lamang ang pwede magbigay ng aming lahat ng pangangailangan. Lalong-lalo na po, karunungan at kaalaman sa aming mga leader at magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, na palaging gagawin lang nila yung sinasabi ng Constitution. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na huwag silang magamit ng kung sino mang tao, politiko, kung sino man, para sa sarili nilang agenda. Bagkus, gampanan nila kanilang tungkulin na maisip ng mga sundalo, mga kapulisan, na kaya nyo sila nilagay dyan para sa peace and order ng aming bansa. Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat. Dahil namin, Panginoon, na marami pa mga bagay na pwede mangyari sa aming bansa. Pero again, kinukomit po namin ito dahil naniniwala kami, Panginoon, apart from you, we can do nothing. Hiwalay po sa inyo, babagsak ang bansang Pilipinas. Pero dahil ikaw nagmamay-ari nito, patuloy kami, Panginoon, naniniwala at umaasa na ikaw ay isang tunay na Diyos, ikaw ay isang matinding Diyos, at ikaw ay isang tapat na Diyos. Kaya lahat ng aming kahilingan ito, sinasabi namin, tinatagubili namin lahat ito, at alam namin na meron kang gagawin at mangyayari itong kahilingan namin sapagkat hinihiling po namin ito sa pangalan
ng aming Panginoong Hesus. Muli, ang kapatid, sumabay ko sa panalangin, ang kinin ninyo, yung panalangin na hiniling ninyo na ipagkakalob ng ating Panginoon. Dahil tayo ay lumalapit sa tunay na Diyos at matindi ang Diyos na pinaglilingkuran natin at tapat siya. Kapag pinangako niya na gagawin niya yun. Kaya panghawakan natin yun. At sa gabing ito, muli, kayo man ang kapanood, kung meron po kayong katanungan dito sa mga pinag-aralan po natin, willing po kami na sagutin kayo, mag-PM lang po kayo sa lalabas dyan. At kung kayo naman ay nakaranas ng tunay ng himala sa pamamagitan ng gawain kagaya nito, muli, humihingi po kami sa inyo ng kahit sa paraan na mag-PM po kayo sa amin, sabihin lang po ninyo na dininig ang inyong panalangin. Kami po ay meron ng kagalakan, masiyan, marinig itong mga bagay na ito. Isa pong kalakasan sa amin na marinig na ang panalangin natin, ang sama-sama nating panalangin, ay dininig ng ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.